Isang maulang umaga ang bumungad kay Leah nang siya'y magising. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone na nasa bedside table para tingnan ang mga messages. Una niya nakita ang mensahe ni Joaquin. "Hello, since it's your day off, can we go on a date?" Pagbasa niya sa mensahe, sa halip na replyan nito, mabilis niyang dinilit ang message at bumangon na para bang walang nabasa mula sa kanyang ka-talking stage. Nang makalabas siya ng silid, nakita niya ang kaibigan na parenteng nakaupo at nag-aalmusal. "Hoy, nabasa mo ba yung text sa'yo ni Joaquin?" Pagtatanong ng kaibigan na kasama niya sa apartment. "Oo, bakit? May bala ka bang ituloy kung ano meron sa inyo?" "Di ko alam." Simpleng sagot ni Leah. "Oh, wag mong sabihin i-ghost mo yon. Kung wala kang balak ituloy ang pakikipag-date sa kanya, diretsuhin mo yung tao." Isang beses nagkibit balikat si Leah bago nagpunta sa kusina para magtimpla ng kape. "Di ko naman sinabi sa kanya na yayain niya ako Tsaka alam niyang hindi pa ako handa." "Hindi pa handa? O bumabalik ka na naman sa dati mong hilig?" Maanghang na balik sa kanya ni Bianca. Tumayo ito mula sa upuan at sinundan siya sa kusina. "Alam mo, Leah, yung ginagawa mong yan, sinasabi ko sa'yo. Babalik sa'yo ang karma." Marahang natawa si Leah na para bang hindi naniniwala sa sinasabi ni Bianca. "Karma agad? Hindi ko naman sila ginughost ng sadya. Minsan lang talaga nakakatamad makipag-usap." Maingay na napabuntong hininga ang kanyang kaibigan. Nakakatamad daw. Kung sa'yo kaya gawin yan, di ba masakit din?" "Di ko alam, di ko pa naman nararanasan." "Hay nako, Leah, baka sa sobrang kakaghost mo sa mga tao, dumating yung araw na ikaw naman ang mag-ghost." Ngumiti si Leah at tinikman ng kaping tinimpla. "Kung mangyari man yon, at least mararanasan ko rin kung anong feeling nila, di ba? Hindi mo alam kung anong sakit niyan. Sige ka, baka yung next mo, siya pa yung maging karma mo." Kahit na gawing biro ni Leah tungkol sa bagay na yon, hindi niya rin maiwasan na kabahan. Hindi niya rin naman alam, nung una, ang ganong hilig. Pero nang lokohin siya ng kauna-unahang lalaking minahal niya, doon na yun nagsimula. Sa kabilang banda, si Kenzo nakasalukuyang nakaupo sa upuan na nasa court. "May bagong hire pala sa company niyo?" Sandaling tanong ng kanyang pinsan. Noong isang araw kasi, bumisita ako sa kumpanya. Nakita ko yung isang babae na medyo hanggang balikat yung buhok. Maputi at maganda. Noon ko lang siya nakita doon. Walang idea si Kenzo kung sino ang tinutukoy ng kanyang pinsan. Kaya para malaman, isa-isa niyang inaalala ang itsura ng kanyang mga empleyado. Hanggang sa natahimik siya nang maalala si Leah. At nang akmang magsasalita na ulit si Kenzo, bigla siyang naunahan ng pinsan. "Pero balita ko, ghoster daw yun. Maganda siya at type ko siya kaso hindi ko na sinusubukan kausapin. Baka kasi matulad lang ako sa nangyari sa iba." Umiling si Kenzo at huminga ng malalim. Hindi niya alam ang bagay na yon. Nang makauwi siya sa kanyang kondo, sa gitna ng kanyang pagligo, hindi nawala sa isip niya si Leah at kung sino ang huling naging kausap nito. Sa mga sumunod na araw, namalaya na lang ng lalaki na nagtatanong-tanong na siya sa ibang mga empleyado. "Sir, kailan pa po kayo nagkaroon ng interes sa ganyan?" Puno ng pagtataka na tanong ng isang babaeng empleyado niya. "Wala naman. May kapagtanong lang sa akin At sa dami nyo, hindi ko alam kung may totoo pa ba dito o wala." Sakto naman at dumaan si Leah. Kasunod si Joaquin, na pilit tinatawag ang babae. "Yan si Joaquin, sir. Siya yung balitang huling nakausap ni Leah pero umayaw agad si Leah sa kanya kaya ayan, hinahabol-habol ni Joaquin." Marahan na lumingon si Kenzo kung saan ang dalawa naroon at pinagmasdan ng mga yon. Kitang-kita ni Kenzo, wala nang ang pakialam si Leah kay Joaquin. Pero hindi rin naman maintindihan ng lalaki kung ba't habol ng habol yung isa. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, pumasok sa kanyang isipan ang isang bagay. Alam niya imposible pero gusto niyang subukan. Mabilis siyang nagpaalam sa kausap na empleyado
at nagtungo sa kanyang opisina. Hoy Leah, ano ba talagang plano mo kay Joaquin? Nagkwento sa akin yung tao Paglapit ng bading na kaibigan ni Leah na si Serge, ayoko nga siyang kausapin. Bakit kasi di mo na nasabihin sa kanya yung totoo, hindi yung pinapahirapan mo pa yung tao. Magsasawa din naman yan, hayaan mo na lang. Kibit balikat na sabi ni Leah. Nagkatinginan ang kanyang mga kaibigan. Kahit anong gawin nilang pagpapaliwanag kay Leah na kausapin sa magandang paraan ng lalaki, hindi sila pinakikinggan nito. Habang si Joaquin naman, pilit na pinagtatanggol ang pangalan niya sa mga kasamahan. Sinabi ko na sa'yo huwag si Leah. Tignan mo tuloy nangyari sa'yo, ghosted ka na. Natatawang sabi ng isa sa mga kaibigan niyang lalaki habang umiinom ng kape. Kala mo kasi makukuha mo sa moves mo si Leah. Isa yung master pagdating sa laro ng pag-ibig. Di ka pa ba nadadala? Halos kada buwan iba't ibang lalaki ang sumusunod sa kanya dito sa kumpanya para lang makausap siya. Napakamot ng batok si Joaquin at maingay na huminga ng malalim. Baka santayin ko sa kanya pare. Parang mas nakilala ko pa siya nung nagkausap kami. Kala ko rin kasi ako yung dahilan ng pagbabago niya. Bro, classic yan. Akala ng lahat sila yung magpapabago sa babaeng ayaw magseryoso. Tahimik si Joaquin sandali bago muling nagsalita. Pero iba yung ngiti niya nung magkasama kami. Di ba peke yun? Di naman siguro lahat ng ginawa niya scripted. Tumawa na lang ang kanyang mga kaibigan dahil alam nila kung gaano kalakas ang tama ni Joaquin kay Leah. Muli sila nagpatuloy sa pag-inom ng kape habang natatawang pinapanood ang kanilang kaibigan na problemado ngayon. Sa mga sumunod na araw, kahit anong pigil ni Joaquin na wag lumapit, hindi niya matiis. Hanggang sa masaway siya ni Kenzo. Joaquin, pwede ba kita makausap sa office ko? Tanong ni Kenzo sa kanya. Lahat ng mga empleyado nandoon nagkatinginan at kanya-kanyang bumalik sa mga ginagawa. Gulat at hindi agad nakakilo si Joaquin nang tawagin siya ng boss. Pero kalaunan mabilis siyang sumunod sa utos nito. May problema po ba sir? Napapansin ko ang kilos mo kay Leah, ano meron sa inyo? Naging magka-talking stage po kasi kami. May away ba kayo kung ano? Marahang umiling si Joaquin. Hindi makatingin ng diretso kay Kenzo. Alam niyang magkaibang mundo ang trabaho at personal na buhay. Pero alam ni Joaquin na kapag natapos ang oras ng trabaho ni Leah, wala na siyang ibang pagkakataon para makausap o lapitan ng babae. Sa kabilang banda, mabilis na hinaklit ni Serge ang braso ni Leah nang may mabalitaan. No ba yun? Inis na nilingon ni Leah ang kaibigang bading. Si Joaquin, pinatawag sa office ni Sir Kenzo. Bahagya pang lumingon si Serge sa paligid para tignan ng mga tao bago muling yumuko at mumulong kay Leah. Ang balita kasi, kaya pinatawag si Joaquin dahil sa inyo. Di ba, maya't maya ka sinusundan ng lalaki at nakakaistorbo na raw sa trabaho. Di ko naman kasalanan yun Ginagawa ko ang trabaho ko pero siya tong makulit. Ba't kasi ayaw mo pang kausapin na maayos? Sabihin mo na tinatapos mo na kung anong nasimulan ninyo para wala na siyang asahan sa'yo. Kasi ang totoo wala naman talaga. Nakangising nilingon ni Leah ang babae. Hindi ka sure? Nalaki ang mga mata ng katrabaho at di makapaniwala sa sinabi ni Leah. Huwag mo sabihing seryoso ka na kay Joaquin. Handa na ba siyang magseryoso? Hindi niya nga alam kung tama ba yung nararamdaman niya. Pero kasi, alam niya rin hindi niya mapapanindigan kung anong meron. Nang sumapit ang gabi, nag-overtime si Leah. Kaya naman alam niya na siya lang ang bukod tanging naroon sa kumpanya. Hindi niya alam na nakatulog din pala ng mahimbing si Kenzo sa opisina nito at hindi na namalaya ng oras. Ay, nakakapagod maging mahirap. Ano ba to? Gigising ng umaga, papasok sa trabaho, uuwi ng pagod tapos ganun ulit. Saad ni Leah habang nag-aayos ng kanyang gamit. Kapag talaga nakapulot ako ng cheque na nilipad ng hangin sa daan, hindi na ako babalik dito at hindi ko isasauli yung pera. Magpapakasaya ako sa buhay. Lihim na napangiti si Kenzo nang marinig ang hinaing ng babae. Matagal nang nagtatrabaho si Leah sa kumpanya niya. Pero hindi siya napapansin nito. Kung nakikita lang niya ito,
Titingnan niya lang saglit at aalis na. May parte sa katawan ni Kenzo na gustong makilala ang babae, pero may takot din siya. Paano kung siya naman ang paglaruan nito? Pero hindi rin siya sigurado kung kakausapin siya ni Leah. Bahala na. Pero may kakaiba talaga sa kanyang sistema na hindi niya maipaliwanag. Saktong paglabas ni Kenzo na opisina, siyang pagkagulat ni Leah. Ikaw pala yan, sir? Kala ko nakauwi na kayo. Bahagya pang napahawak sa dibdib ang dalaga. Napasarap yung tulog ko, di ko na malaya ng oras. Mukhang pagod na pagod nga kayo, sir. Alam niyo, minsan magpamassage kayo para naman ma-relax na relax yung katawan niyo. Thank you sa suggestion mo. Uwi ka na ba? Oo, sir. Wala naman akong pupuntahan na. Inaantok na rin ho ako. Sabay ka na sa akin, para hindi ka na maghintay ng taxi sa labas. Mabilis namang tumanggi si Leah sa hiya. Ako, wag na sir, kaya ko naman ang sarili ko. At saka wala naman sigurong magtitrip sa akin dito. Takot lang nila sa akin, oh. Di mo rin masasabi, babae ka. At di ka kayanin ng konsensya ko kapag may nangyari sa'yo. Napakunot ang noon ni Leah matapos marinig ang bagay na yon. Pero mabilis naman na nagpaliwanag si Kenzo. Ang ibig kong sabihin, empleyado kita at ako ang huling kasama mo kung sakali. Marahang tumango ang dalaga at sandaling tiningnan ng paligid bago lumapit ng konti kay Kenzo. Tara na sir, may kisabay na ako sa'yo. Kakapalan ko na yung mukha ko ah. Let's go. Simple at nakangiting sabi ng binata. Sa gitna ng kanilang biyahe, naisipan ni Kenzo na mag-order sa drive-thru ng fast food chain. Anong ginagawa natin dito sir? O-order ng pagkain. Alam ko di ka pa kumakain. Di na sir, sa bahay na lang ho ako magluluto. For sure, hindi ka na makakapagluto kasi pagod ka na. Si sir parang baliw, pa-fall. Pag ako na-fall, bahala ka. Pabulong-bulong na saad ni Leah. Sapat para hindi marinig ni Kenzo. May gagawin ka ba pag-uwi? O may naghihintay ba sa'yo sa pag-uwi mo? Wala naman sir. Bakit? Tara, city lights tayo. City lights? Hindi ako tumatanggap ng pagtanggi, kaya tara na. Okay, basta kapag napuyat ako at di agad nakapasok na maaga, wag mo ako sasasantihin ha. Pwede ka namang di pumasok bukas. Kailangan ko po ng pera eh. Nang maka-order sila, mabilis silang nakapunta sa isang mataas, tahimik na lugar. Makikita ang mga ilaw ng kabahayan sa baba nito. Habang nilalabas ni Kenzo isa-isa ang pagkain, napatingin doon si Leah. Ba't puro paborito ko yung in-order mo? Nakakapagtaka naman yan, sir. Ha? Paborito mo ba tong mga to? Oo, pero joke lang yung huli kong sinabi ha. I'll take note of that. Kumain ka na, alam kong pagod ka at gutom. Ikaw ba? Ayaw mo? Mamaya-maya ako kakain. Nakatingin naman si Kenzo sa malayo. Pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad na kumikislap sa gabi. Tahimik silang dalawa sa ilang sandali. Hanggang sa maramdaman ni Leah ang malamig na simoy ng hangin. Ang ganda pala dito. Parang gusto ko namang tumambay dito palagi. Ani Leah habang nilalaro ang straw ng kanyang inumin. Hindi nga. Baka magsawa ka rin kapag madalas. Hindi ah. Lalo na kung may kasama ako marunong pumili ng spot. Napangiti rin si Kenzo. So ibig sabihin pasado ako? Medyo. Depende kung may dessert pa. May baon akong chocolate bar. Pero dapat ati tayo ah. Deal! Sabi ni Leah habang tinitignan muli ang ilaw sa ibaba. Ang dami palang magagandang tanawin no kapag di nagmamadali. Katulad ng mga bagay na hindi mo mapapansin kapag lagi kang takbo ng takbo. Tugon ni Kenzo. Napatingin si Leah sa kanya at bahagyang natahimik. Minsan, ang galing mo magsalita, nakakainis naman. Totoo naman. Ngayon, enjoy mo lang tong sandaling to. Tahimik sila pareho, habang pinagmamasdan ng syudad. Sabay na kumakain ng chocolate bar, at paminsan-minsan nagtatawanan sa maliliit na kwento. Hanggang sa magtanong si Kenzo, tungkol sa kanila ni Joaquin. May relasyon ba kayo ni Joaquin? Marahan at maingat na tanong ng binata. Saglit na natigilan si Leah. Hindi alam kung sasagutin ba ang tanong o hindi. Nang makita niyang nag-aantay ng sagot ang lalaki, mabilis siyang uminom. Ka-talking stage ko siya ng 2 months pero wala, ayoko na.
What do you mean ayaw mo na? Kaya ka ba kinukulit ni Joaquin sa kumpanya? Oo eh. Ewan ko pero bigla ako nawala ng gana. Naging ganun kasi yung libangan ko. Kapag boring, magre-reply sa mga nakakausap, tas kapag boring na ulit, i-ghost na lang sila. Bakit? For sure hindi ka ganyan noon. Trauma, I guess. Kibit-balikat na sagot ni Leah. Sandali siyang pinagmasdan ni Kenzo. Hindi makapaniwala ang lalaki na ang kilalang mapaglaro at ghoster na si Leah may trauma. Makalipas ang ilang oras nilang pagtambay, nagdesisyon na silang umuwi. Inihatid pa ni Kenzo si Leah at nagpasalamat. Ingat sir, marami ka pang papel na i-approve sa kumpanya. Nakangiting sabi ni Leah. Thank you for your time, Leah. Narinig ng dalaga ang mahinang pagsara ng pinto ng kotse ni Kenzo bago ito tuluyang umalis. Pagkapasok niya sa loob ng bahay, doon lang kumawala ang pinipigilang emosyon kanina. Mabuti na lang at wala sa sala si Bianca. At bago pa siya makita ng kaibigan sa sala, mabilis siyang dumiretso sa kanyang kwarto. Bakit ba ang gaan ang pakiramdam ko sa kanya? Aware ba siya na kaya ganon yung kilos o ginagawa ko kasi dahil sa trauma? Aware naman siguro siya kasi nabanggit ko kanina. Sa sumunod na araw, muntik nang malate si Leah. Kasabay niya lang dumating si Kenzo. Pareho pa silang nagpalitan ng ngiti. Tsaka si Leah, mabilis na umiwas. Hoy, ba't hating gabi ka na nakauwi kagabi? Tanong ni Bianca. Well, napasarap lang ng pagtambay. Pagtambay o may kinita ka na naman? Alam mo, hindi na ako maniniwala dyan sa mga palusot mo Umupo na lang si Leah sa kanyang upuan at sinimulan na buksan ang computer. Habang hinihintay niya yon, may lumapit sa kanya. Si Joaquin. Marahan niyang inabot ang isang pack lunch kay Leah. Ngunit, taka siyang tinignan ng babae. Ano yan? Pack lunch para hindi ka na bumili sa cafeteria. Ginagawa mo ba yan para makausap ako? Oh. Mabilis na sagot ng lalaki at walang paligoy-ligoy. Kasi gusto ko malaman, ano ba talagang gusto mo? Alam ko namang ayaw mong tapusin yun sa atin, pero ganito ang ginagawa mo. Gusto ko nga muna mag-isip, diba? Makapag-isip. Uy, ghost ako. Joaquin, sabihin mo na lang sa akin. Kailangan ba kitang intindihin o kailangan na kitang bitawan? Hindi ko sinasabing bitawan mo ko. Ayoko lang magbadali. Ayoko na ulit masaktan. Paano naman ako, Leah? Ano, magbumukha akong tanga? Leah, nasasaktan din ako. Napatahimik ang dalaga. Bumigat ang hangin sa pagitan nila. Hindi na nila inisip ang mga tao na nakapaligid sa kanila kahit na alam nilang pinagtitinginan sila. Ano? Magiging laman na naman ako ng balita na isa kang ghoster na naman at ng ghost ng kapwa katrabaho. Kahit naman sabihin ko sa kanila yung side ko, hindi nila makikita yon. Ani Leah sa isip. Leah, kahit saglit lang, kausapin mo naman ako ng totoo. Unti-unti siyang tumingin kay Joaquin at kita ang pag-aalangan. Kung kausapin kita, handa ka bang marinig lahat? Kung totoo, oo. Isang beses tumango si Leah hudyat ng pagpayag niya. Marahan namang tumango si Joaquin at umalis na. Sa kabilang banda, si Kenzo inaasar ng mga pinsan. Nang sandaling mag-my day siya ng isang picture ng babae na nakatalikod habang nakamasid sa city lights at may kinakain na paboritong pagkain. Sino ba kasi yun? At saka, kailan ka pa natutong gumamit ng IG story? Wala nga. Just a woman who wants to be loved. Pero pakiramdam ko kilala ko yan. No, hindi mo kilala yan. Sus, di mo ugali mag-take ng photo na isa nakakausap Nagbabago ang preference ng tao. Matigas na umiling ang pinsan at ngumisi habang tinuturo si Kenzo. Inhit ka lang kaya kaganyan. Nanlaki ang mga mata ng lalaki matapos marinig ang sinabi ng pinsan niyang babae. What did you say? Saan mo nakuha yung mga ganyang salita? Legal age na ako no. Syempre exposed na ako sa ganyan. Sa tagal mo hindi nagkaroon ng kadate, siguro bigla kang tinigasan dyan. Natatawang sabi ni Kate. Ano ba itong bibig ng babaeng to? Hindi naman yun ang rason kung ba't ko kinuhanan ng picture si Leah. Masyado lang talaga ako na starstruck sa kanya. Ani Kenzo sa isip. Nang dumating ang hapon, noon lang bumisita sa kumpanya si Kenzo. Sakto na abutan niya nag-uusap si Joaquin at Leah sa gilid ng kumpanya.
Hindi niya alam pero para siyang biglang nalumbay nang makitang nag-uusap ang dalawa. Hindi niya naman alam na yun na pala ang huling pag-uusap ng dalawa. I'm sorry. Hindi ko na panindigan yung mga sinabi ko. Dahil hanggang ngayon takot pa rin ako sa commitment. Sorry kung nadamay pa kita. Alam ko mali yung ginawa ko pero sana mapatawad mo ko. Isang beses pa siyang tinignan ni Joaquin at masakit para sa lalaki na makitang umiiyak si Leah. Pero mas mabuti na rin siguro kung ano magiging resulta pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Naintindihan kita, pero sana wag mo na ulitin yun. Na para makapag-heal ka kailangan mong gumamit ng ibang tao kasi sa ginagawa mo nakakasakit ka lang. Panay singhot ang babae, pero sa loob niya kasalanan niya rin naman yun. Marahan na lumapit si Joaquin kay Leah at binigyan to ng mahigpit na yakap. Ihinto mo na yung gawain yan. Dahil mas sasaktan ka lang din. Alam kong makakahanap ka ng totoong pagmamahal. Hindi man sa akin, pero alam kong may taong magbibigay sa'yo niyan. Nang lumayo ang lalaki, ngumiti ito kay Leah at bahagya pang inayos ang buhok ng dalaga. Maraming salamat. Maraming salamat din sa mga araw na magkasama tayo. Pero sana manatili tayo magkaibigan. Idagdag mo ako sa friend list mo para kapag di sila available, pwede mo akong tawagan. Hindi napigilan ni Leah ang mapangiti sa sinabi ni Joaquin. Matapos yun sabay silang umuwi. Parehong magaan ang pakiramdam. Pero hindi tumuloy ng uwi si Leah. Sa halip nagpunta siya sa isang bar para uminom ng alak. Matino at maayos siya nang pumunta sa bar. Pero wala pang isang oras, may lumapit agad sa kanyang lalaki. Agad niyang naalala ang sinabi ni Joaquin na kung hindi pa siya handa, wag na siyang gumamit ng tao. Pero masyado yatang makulit ang lalaking to. Ano order mo, miss? Tanong nito kay Leah. I know you. Wala, okay na. Nakuha na ng bartender. Ako kasi meron. Can I get you? Maharot na tanong ng lalaki. Hindi po ako alak. At saka sa bartender kayo magsabi ng order. Ikaw nga ang gusto kong orderin, miss. Hindi nga ako for sale. Masyado akong makulit. Huling saad ni Leah sabay kuha ng kanyang order na alak. Nang makuha na ito ni Leah, handa na sana siyang umalis nang haklitin ng lalaki ang kanyang kaliwang braso. Pero bago pa siya makalingon, may bumawi na nun. Walang ibang inaasahan si Leah na gagawa nun kundi ang kanyang mga kaibigan. Pero nang magsalita ito, ibang boses ang narinig niya. Get yourself off her. Malamig na sabi ni Kenzo. I just want to talk to her, dude. Ayaw ko niyang kausap. Nagangat ito ng kilay. Pilit pa rin ang ngiti. Ganun ba? Bakit parang masyado kang protective, bro? Girlfriend mo ba siya? Hindi pa nakakasagot si Kenzo. Mabilis na sumabat si Leah, pero halatang kinakabahan pa rin. Hindi ako komportable. Bitiwan mo siya. Oo nga, bitiwan mo na ako. Tumawa ang lalaki. Tuyong-tuyo ang tawa nito. Kahit isang minuto lang. Usap lang, Miss Ghoster. Napakuyom ang kamao ni Kenzo. Ayaw nga niya, hindi mo ba narinig? Bro, relax. Sagot ng lalaki habang nakataas ang dalawang kamay na parang nagbibiro. Alam ko namang marami siyang pinaasa pero, stop! Di kita pinaasa at di mo ako kilala para sabihan ng ganyan. Wow! Sensitive ka pala. May nararamdaman ka rin pala. Huminga ng malalim si Kenzo. Pilit pinakakalma ang sarili. Kung may problema ka sa akin mo sabihin. Huwag sa kanya. Kung ayaw mo lumalata, umalis ka na. Sir Kenzo, hayaan mo na yung baliw na yan. Tumingin si Kenzo sa kanya. Bahagyang lumambot ang ekspresyon. It's fine. I got you. Salamat ka pala, sir. Niligtas mo ako dun. Pero kung di ka dumating, malamang nasipa ko na yun sa itlog niya. Ano ba kasing ginagawa mo dito sa bar? Uli kita nakita, kausap mo si Joaquin sa gilid ng kumpanya. Nilinaw ko kasi sa kanya lahat. Saka tapos na rin ko anong meron kami. Magkaibigan na lang talaga. Magkaibigan? Takang tanong ni Kenzo. Oo, magkaibigan. Sabi niya kasi idagdag ko raw siya sa friend list ko. Para pag wala ako matawagan sa mga kaibigan ko, siya na lang daw. Ah, I see. Tara na sir, uwi na tayo.
Pag-aaya ni Leah, natigilan si Kenzo at sandaling pinasadahan ang tingin ng babae. Alam niyang may problema si Leah pero hindi niya akalain na bigla ito magyayaya pa uwi. Di ka ba inom? Nawalan na ako ng gana, sir. Puro kasi manyak yung tao nandito eh. Isang beses pang tumingin si Leah sa mga tao sa loob ng bar. Pati ako? Bakit manyak ka ba? No, I'm not. Masyado ako marangal at maginoo para sa ganyan. Natatawang nagsalita si Leah. Sus, baka nga kapag nakita ka ng babaeng nakatupis, bigla kang tigasan dyan. What the hell? Gulat at di makapaniwalang saad ni Kenzo. Napapaisip siya kung ganito ba talaga ang mga babae ngayon? Kapag nasa adulting stage na, vulgar na ang lumalabas sa bibig. Narinig ni Leah ang gulat na reaksyon ni Kenzo kaya mas lalo itong natawa. Halos di makatingin ng lalaki sa kanya ng diretsyo. Ano ba? Joke lang yun. Seryoso mo naman kausap? No, seriously. Saan mo kinuha yun? And why would you even say that? Hindi pa rin makapag-process si Kenzo. Kunot ang noo at bahagyang namumula ang tenga. Ewan, baka bored lang ako. O baka gusto ko lang makita na ma-shock ka. You're something else, Leah. Compliment ba yun o insult? Neither. I did not expect you to say something like that. Akala ko conservative ka. Malay mo, dual personality pala ako. Basta next time, wag mo akong binibigla ng ganyan. Next time? Wala na to next time, sir. Nakakahiya sa'yo, baka mamaya makita mo yung wild side ko kapag nalasing ako. I mean, kung magkita ulit, or sa trabaho or whatever. Makalipas ang 2 buwan, madalas silang magkasama ni Kenzo simula nung mangyari ang asara nila sa bar. Lihim ang kanilang pagkikita at walang ibang nakakaalam kundi si Kenzo, Leah at ang kaibigan ng lalaki. Minabuti na rin muna ni Leah na wag sabihin sa ibang tao o sa kanyang mga kaibigan ang nagaganap. Saan mo ba gustong kumain? Bigla ako nag-crave sa bulalo. Di ka naman buntis, no? Baliw ka ba? Ano, may kinikita ako tapos makikita tayo ganon? I'm just asking. Saan ba may bulalo? Sa tingin ko sa Tagaytay meron. Pwede ba tayong pumunta doon? Wow, parang 1 tricycle away lang, no? Sabay irap ng lalaki pero nakangiti. Cravings mo yan. Hindi ko yan kasalanan. At saka gusto mo ng legit na bulalo? Hindi ba? Hindi yung instant lang. Pwede namang malapit-lapit lang. Pero sige, kung treat mo. Ako na naman? Kung ayaw mo, mag-backdo na lang tayo. Hindi pwede. Bakit naman? Na-visualize ko na yung bulalo. Kailangan ko rin ituloy ito. Ikaw ang may cravings ngayon, ah. Kasalanan mo yun. Nakakahawa ka. Isa yun sa mga naging routine nila pagkatapos ng trabaho. Yung bigla na lang silang magde-decide na umalis, mag-drive, kumain sa kung saan, o simpleng magkwentuhan sa loob ng kotse na parang hindi mauubos ang oras. Hindi mabilis, hindi rin biglaan. Ba't kapag kasama ko si Kenzo ang gaan-gaan ng lahat? Kapag magulo ang utak ko tapos makita ko lang siya, nagiging tahimik at kalmado. Hindi ako nahihiyang ipakita sa kanya yung kahinaan ko. Pero natatakot na rin ako. Baka kasi yun yung gamitin niya laban sa akin. Kasi di ko naman masasabi ang takbo ng buhay. Dude, talagang tinuloy mo pa rin? Kilala mo siya as ghoster. Tapos, ilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon na naranasan na ibang tao na pwedeng maranasan mo rin? Hindi makapaniwalang tanong ng mga kaibigan ni Kenzo. Alam ko naman ang past niya. Bro, past as in 2 months ago. Hindi naman siya santa, no? Ang dami niya nasaktan. I know, pero hindi naman siya ganun sa akin. Hindi pa. At alam mong malaki ang posibilidad na gawin niya sa'yo yan ngayon. Napabuntong hininga si Kenzo. Napatingin sa bintana. Kilala ko siya. Hindi lang yung version na alam ng iba. Kapag kasama ko siya, iba siya. Bro, yung salitang iba siya, yan yung most dangerous line ever, no? Sagot ng kaibigan. Halos natatawa pero may halong awa. Lahat ng nahulog yan ang sinabi. Habang hindi makapaniwala ang kaibigan ni Kenzo, ganon din ang naging reaksyon ng mga kaibigan ni Leah nang ipagtapat ni Leah ang katotohanan.
baka naman pati si Sir i-ghost mo rin. Sarkastikong tanong ni Bianca. Hindi agad nakapagsalita si Leah. Yun din naman kasi ang inaasahan niyang magiging reaksyon ng kanyang kaibigan. Ako sinasabi ko sa Leah, habang maaga pa kung may balak kang i-ghost si Sir, gawin mo na. Kasi baka mamaya madamay ako at mawalan ako ng trabaho. Hindi ko alam, ayoko siyang mawala. Ganyan din sinabi mo nun kay Joaquin. Pero ano nangyari? Buwelta ni Isa. Tahimik si Leah, nakayoko habang nilalaro ang straw na iced coffee. Hindi niya alam kung paano sasagutin kasi kahit siya nalilito. Girl, hindi ka namin ginajudge. Okay, fine, mga konti lang. Pero kasi si Sir Kenzo, boss natin yan eh. Hindi mo siya pwedeng basta iwan tulad ng iba. Tama, at kung hindi mo siya iiwan, mas hindi mo siya pwedeng paasahin. Ang tahimik-tahimik ng lalaking yun, besh. Baka masaktan mo, at least lang ayoko ng drama sa office. Napakurap si Leah at di mapigil ang mahinang tawa. Concerned ka ba talaga sa akin? O sa trabaho mo? Both. Kung may nasigasaan kang feelings dyan, ako ang unang tatamaan ng awkwardness. Pero alam mo, pati mo sabihin ng diretsyo. Ano ba talaga kayo ni Sir? Wala pa. We're just, I don't know, getting to know each other. Getting to know, tas may pabulalo sa Tagaytay at pa-night drives pa? Sis, that's not getting to know. Borderline yan ng situationship. Kaga. Napairap si Leah pero halatang namumula. Di naman kami ganon, wala namang label. Tapos ayaw mo siyang mawala. Sabat ni Isa. Oo, ayoko. Napapabuntong hiningang sagot ni Leah. Halos pabulong na ang sagot niya. Then what's the problem? Takot ka ba ma-in love? Hindi. Takot akong maging mahina. Takot ako ipakita sa lahat tapos gamitin sa akin. Nagkatinginan si Bianca at Isa sa isa't isa. Halatang hindi inaasahan ang kanyang honesty. Leah, hindi ka mahina kapag nagmamahal. Oo nga, mahina ka lang pag tumatakbo ka sa lahat. Tahimik si Leah at di makatingin sa kanila. Natauhan siya, kahit hindi niya sabihin, alam niyang takot nga talaga siya. Should I give up? Tulad ng sinabi niyo, di ko rin kasi alam ano kami. At baka kapag nagsimula siyang may maramdaman sa akin, masaktan ko siya. Huwag mo naman i-ghost. Kausapin mo yung tao ng maayos. It's up to you. Pero try to think o kapain mo yung sarili mo kung anong nararamdaman mo. Samantala, mainit ang ilaw sa loob ng kotse, pero malamig ang hangin na pumapasok mula sa bahagyang bukas na bintana. Kagagaling lang nila sa maliit na ramen place at ngayon ay nakasteady lang ang sasakyan sa may rooftop parking, overlooking the city lights. Kakaiba ang pananahimik ng dalaga. Napansin niyo ni Kenzo habang inaayos ang music sa stereo, pero sa huli pinatay niya na lang. You're quiet. Pagod lang. Leah, you can lie to anyone except me. Hindi ako nagsisinungaling. You're distant, I can feel it. Nang gabing yon, nang makauwi si Leah, bigla na lang siyang umiyak. Pagkarating ni Kenzo sa kondo niya, hindi man lang niya pinag-abalahang buksan ang ilaw sa lahat. Inagis lang niya ang susi sa counter. Dumapo na may mahinang tunog at dumiretso sa sofa. Hindi siya mapakali. Simula pa kanina ramdam na ramdam niyang may mali kay Leah. Hindi niya alam kung ano, pero hindi niya makalimutan yung paraan ng pag-iwas nito ng tingin. Yung pilit ng ngiti, yung pagsasabi nito na okay lang siya kahit ang totoo hindi. Nagtataka siya, bakit umiiwas si Leah? Bakit pakiramdam niya aalis ito? Pilit niyang pinapakalma ang kanyang dibdib at hindi ito mapirme. Gusto niyang subukan si Leah kahit na alam niya ikasasakit niya. Makalipas ng 2 linggo, sinadya ni Kenzo na hindi tawagan o sunduin o i-update si Leah. Para sa lalaki ito ang paraan na nakikita niya kung handa na ba si Leah sa lahat ng bagay. Kasunod noon, sunod-sunod na paikipag-usap ni Kenzo sa mga business partner sa kanilang kumpanya. Ba't naman lukot na lukot yung mukha mo dyan? Tanong ni Bianca kay Leah nang makarating siya sa kumpanya. Wala ako nakukuha ang text mula kay Kenzo. Ha? Gulat at halatang di makapaniwala si Bianca habang nilalapitan niya ang kaibigan.
Ilang weeks na? 2 weeks na. 2 weeks na yon? Ano bang huli niyo usapan? Di ko alam. Ang huli namin pag-uusap nung tinanong niya ako kung okay lang ba ako. Tapos the next day wala na. Biglang pumalakpak si Bianca at tinuro si Leah. Baka ginost ka. Kasi 'di ba may plano ka i-ghost siya pero naguguluhan ka pa? Baka inunahan ka na. Bianca naman eh. Ano, possible yun. Baka ito na yung karma mo. Hindi napigilan ni Leah na maiyak sa inis. Kaya na makita ni Bianca yun, nagulat siya. Uy, seryoso ka ba? May iyak ka? Teka, i-video ko to. Umiiyak ka sa ka-talking stage mo? Mahirap paniwalaan. Pero biglang umurong ang luha ni Leah at mabilis na hinampas ang kaibigan. Pero baka nga ito na yung karma niya bilang isang ghoster. Ang mag-ghost nang walang kaalam-alam, tas kung kailan may nararamdaman pa siya sa taong yun, at handa na mag-commit, bigla itong mawawala. Di, naramdaman mo ang sakit kapag nag-ghost ka. Kung kailan naman handa na ako tapos ganito, grabe naman yung karma ko. Tahimik lang si Bianca, habang may tinitignan sa likod ni Leah. Walang kaalam-alam si Leah na narinig ni Kenzo ang sinabi niya. Pero pinagpatuloy ni Bianca ang pakikipag-usap sa kaibigan dahil alam niyang may gusto pang sabihin si Leah. So paano yan? Wala si Sir Kenzo kasi ang balita nasa ibang bansa siya. Baka may mahanap yun dun. Pang-aasar ni Bianca. Bianca, ano ba? Nag-iisip na nga akong paano siya tatawagan eh. Nakainis kung ba't kasi kung kailan handa na ako saka pa siya umalis. Isang beses na huminga ng malalim si Leah bago muling magsalita. Masaya akong kasama ko siya. Binuksan niya yung utak ko na may nagmamahal pa rin sa akin at siya yun. Malapad nung umiti si Bianca at hinawakan ng braso ni Leah. Oh finally! Ang cute mo naman habang nagsasabi niyan. Pero seryoso Leah, hindi mo dapat itago yan ha. Dapat malaman ni Sir Kenzo lalo na kung may nararamdaman ka na nga. Alam ko. Pero natatakot ako baka mali ang timing. O baka iba ang nararamdaman niya. Paano mo malalaman kung di mo susubukan? Ikaw din. Magsisisi ka niyan. Narinig niya ang muling pagtikim. Mas malinaw, mas malapit. Para bang unti-unting lumalamig ang hangin sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon, umaasang hindi totoo ang hinala niya. Pero doon ilang dangka lang mula sa kanya, nakatayo si Kenzo at nakangisi pa ito. Ang ngisi ni Kenzo ay hindi pangkaraniwan, kundi parang sinasabi nitong nahuli niya ang pag-amin ni Leah. Kanina ka pa ba dito? Kinakabahang tanong niya. Hindi niya maintindihan ang sunod-sunod na kabog ng kanyang dibdib. Ano yung narinig ko? Pwede bang pakiulit? Ha? Wala naman yun, di ba Bianca? Sinubukan ni Leah na humingi ng tulong sa kaibigan, pero mas lalo lang sinabi ng kaibigan niya ang lahat. Narinig ko yan lahat ha. Sinabi mo may nararamdaman ka kay Sir Kenzo. Umiyak pa yan, sir. Dagdag pa ni Bianca. Inirapan niya ang kaibigan. Sa kabilang banda si Kenzo naman ay masaya sa kanyang narinig. Hindi lang siya nagparamdam ng 2 linggo pero ito at umiyak si Leah. Dahil sa inis, hindi siya kinausap ng dalaga. Nang sumapit ang gabi, umaasa si Leah na wala siyang makikitang kotseng naghihintay sa kanya pero nagkamali siya. Mabilis siyang nag-iba ng daan pero kasunod noon ay si Kenzo. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Leah sa binata. Di mo ba ako na-miss? Hindi. Hindi yan ang narinig ko kanina. Walang paalam na niyakap siya ni Kenzo. I missed you. Kenzo, bitiwan mo nga ako. Pero umiiyak ka. 2 linggo lang ako nawala, Leah. 2. 2 weeks. Tapos akala ko okay ka lang. Yun pala. Kinusto mo naman yun, di ba? Ang hindi magsabi kung nasan ka. Ginagawa mo sa akin yung dating ginagawa ko? Ano to? Pinapatikim mo sa akin yung lasa ng pagiging isang ghoster, ganon? Gusto ko lang maramdaman kung seryoso ka ba sa akin. Kung susubukan mo ba akong habulin. Kung may nararamdaman ka na nga ba sa akin. Hindi agad nakasagot si Leah. Kasi kung sasagutin niya ang lahat, sa paraang totoo, sa kung ano ang sinisigaw ng kanyang damdamin, isa lang ang ibig sabihin nun. May nararamdaman nga siya kay Kenzo. Ewan ko rin. Di ko naman ina-expect na magiging ganito ako in span of months. Iba yung nararamdaman ko eh.
Makalipas ang 1 linggo, balik na ulit sila sa dati. May maghihintay sa paglabas ni Leah kahit na isang kumpanya lang pinagtatrabahuhan nila. Kakain sila sa kung saan sila mapadpad at makikinig si Kenzo sa mga kwento ni Leah. Masaya ako at naging totoo si Leah sa nararamdaman niya. Saad ng lalaki sa sarili. That's because you're starting to feel something towards me. Alam ko din naman yun, sir. Hindi ba dapat ako ang magsabi niyan? Umiwas ng tingin si Kenzo sa babae. Ganon din ang ginawa ni Leah sa kanya. Sa totoo lang, di ko alam kung gusto ko to, natatakot lang ako. Natatakot ka sa akin? Hindi sa'yo, sa sarili ko. Kasi kapag na-attach ako, kapag nag-expect ako, alam mo na kung anong kasunod. Leah, hindi kita sisirain. Ngayon na napatunayan ko na talagang seryoso ko nga. Na nagbago ka na nga, handa na ako sumugal. Ikaw lang naman hinihintay ko eh. Sa sandaling yon, doon naramdaman ni Leah na bukod sa mga dati niya nakausap, may mga lalaki pala talagang kayang maghintay. Hindi para lang makuha siya, kundi para intindihin siya. May mga lalaking kayang umatras ng konti kapag kailangan niya ng espasyo. At may mga lalaking handang sumubok, kahit minsan, parang walang kasiguruhan ng lahat. At si Kenzo, isa ito sa mga yon. Isa siya sa mga taong hindi nagtutulak, pero hindi rin sumusuko. Mabigat pero magaan ang pakiramdam ni Leah na matapos ang kanilang pag-uusap. Parang may bumukas na parte ng puso niya na matagal nang nakasarado. Pero ayaw niya pang aminin. Ganon. Kain mo na tayo. Oo nga, kain muna tayo. Sensya na, naging mahina ako. 1 beses na huminga ng malalim si Kenzo at inabot ang kamay ng babae. Hindi kasalanan na maging mahina. Hayaan mo at balang araw, ititira kita sa bahay na kung saan hindi kasalanan na umiyak, maging mahina at magpahinga. Sobra-sobra ang pasasalamat niya kay Kenzo. Hindi niya akalain na ganito ang lalaki. Kilala niya ito bilang snobber noon. Snobber na boss. Pero hindi niya alam na pagtatagpuin pala ng tadhana ang kanilang landas. Makalipas ang 1 linggo, balik sila sa dating gawi. Pagkatapos ng trabaho, palagi silang sabay kumain, nagkukwentuhan at iba pang nakasanayan nilang gawin. Bago matapos ang araw, hindi tumitigil si Kenzo na hindi niya naaasar si Leah. Ayaw ka pa ba sa akin? Ang gwapo na ng karma mo. Sige, pamukha mo pa nga kinarma nga ako. Bantaan ni Leah at inirapan ng lalaki. Masaya ang kanilang mga araw. Walang tampuhan, kung meron man naayos nila agad pero sadyang sinusubok ng panahon si Leah. Sinabi ko naman sa inyo wala pa nga po akong sahod. Pagod na sabi ni Leah nang dumating siya sa bahay ng kanyang ina. Kinsenas ang sahod mo. Kahapon ka lang sumahod, ano ubos na agad? May iba ka nang pinaggagastusan? Ma, delay ang sahod ko ngayon kasi nag-advance ako last month, diba? Kasi kinailangan nyo ng pera? Namewang siyang tiningnan ng kanyang ina. Ano? Hindi ka ba makakapag-advance ulit? Sinisingil na ako ng pinagkakautangan ko. Ma naman, isipin nyo rin naman ako. Halos wala na nga akong pahinga. Pinagdadamutan mo na ako ngayon? Hindi naman sa ganun, ma. Ang sakin lang sana maintindihan nyo na wala nga akong pera. Hindi makakapag-exam ang kapatid mo kapag wala tayo na ibayad sa tuition niya. Napakamot ng ulo si Leah. At kahit wala siyang pera, pilit siyang hahanap. Sige ma, gagawan ko ng paraan, pero hindi ko maipapangako. Sinubukan ni Leah na manghiram sa kanyang kaibigan, pero gaya niya nakapag-advance na rin ang mga ito. Leah, hindi pwede. Wala rin ako may a-advance, ubos din ako ngayon. Kung meron lang sana, di ba? Nagkibit balikat si Bianca at lumapit sa mesa ni Leah. Tsaka bakit ka nahihiya kay Kenzo? Di ka naman niya tinatrato na parang empleyado lang. Kaya nga mas nakakahiya. Parang inaabuso ko naman yung kabaitan niya. Ganito na lang. Ihiram ako tapos kapag inabot sa akin, sa ako lang sasabihin na sa'yo yun. Okay lang ba? Singit ni Isa. Mabilis na tumango si Leah. Hindi na siya pwedeng mag-inarte dahil nakasalalay sa kanya ang pag-aaral ng kanyang kapatid.
Nang masiguro ni Leah na si Isa ang magsasabi, nakahinga siya ng maluwag. Bianca, samahan mo ako. Ha? Sige na nga. Pagdating nila sa harap ng office ni Kenzo, sinalubong sila ng sekretary ng lalaki. Anong kailangan kay sir? Mag-a-advance lang ng sahod, kailangan kasi. Okay, pasok na kayo. Pagpasok nila sa loob, napahinto agad sila nang makita si Kenzo. Nakatayo ito malapit sa mesa niya. Tila may inaayos sa folder, pero agad siyang napalingon nang marinig ang pagbukas ng pinto. Good morning, ano meron? Mabilis na tinulak ni Bianca ang likod ni Isa para ito ang maunang magsalita. Pero si Isa na kanina'y puno ng kumpiyansa, biglang nanigas. Teka lang naman. Bulong ni Isa kay Bianca. Alalahanin mo, kailangan ng kaibigan natin ng pera kasi gigirahin siya ng nanay niya kapag wala siyang naibigay. Oo na, teka na. Ano ba yan? Nagmamadali masyado. Sir, nakakahiyaman. Pero, pwede po ba mag-advance sa inyo? Biglaan lang po kasi. Bahagyang kumunot ang noon ni Kenzo at nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawang kaibigan ni Leah. Mabilis bumulong si Isa kay Bianca. Ayoko na, nahihiya na ako. Papayag yan si sir. Tahimik na may inabot si Kenzo na papel. Fill out this form. Give it back to me. Mabilis na kinuha yun ni Isa at sinulatan. Wala namang pagdadalawang isip na binigay ni Kenzo ang hinihingi. Pero sadyang hindi napigilan ni Isa na mabanggit si Leah. May pambayad na si Leah sa tuition ng kapatid niya. Medyo malakas na sabi ni Isa. Pambayad sa tuition? Wala yan sir. Baka nagkakamali ka lang ng dinig. Isa, ano ka ba? Ang lakas mo magsalita. Singhal naman ni Bianca sa kaibigan, pero huli na. Nakatuon na ang tingin ni Kenzo kay Isa. Malamig pero hindi galit. Mas parang may gustong intindihin. Tuition ng kapatid ni Leah. Hindi po, figure of speech, joke, basta ganun. Ano ba yan? Sir naman eh. Ano naman sure? Bianca, Isa, si Leah ba may kailangan ng pera? Wala na, hindi na ako makakapag-joke niyan. Wala na tayong magagawa. Saad ni Bianca at Isa sa isa't isa. Opo sir, kailangan niya pero nahihiya siya magsabi. Huwag niyo na lang po ulitin. Dali-dali nang umalis si Bianca at Isa sa loob ng office ni Kenzo. Wala nang nagawa si Kenzo kundi panoorin ng kaibigan ni Leah na umalis. Ikaw kasi, lakas ang bibig mo. Nadulas nga eh. Alangan namang itanggi ko pa, nasabi ko na. Alam mo, mabuti pa, ibigay na natin yan kay Leah at hinihintay na tayo nun. Tulad na naging usapan nila magkakaibigan, inabot din nila ang pera kay Leah. Hindi alam ni Leah kung paano niya pasasalamatan ng mga kaibigan. Pangako babayaran ko din agad. Okay lang kahit next year mo na bayaran. Muli silang bumalik sa kanilang trabaho. Mabilis na naupo si Leah sa desk niya. Mahigpit pa ring hawak ang sobrang binigay ng mga kaibigan. Ramdam niya ang halo-halong emosyon. Ginhawa, hiya at pasasalamat na hindi niya maipaliwanag. Umupo si Bianca sa tabi niya. Umiikot-ikot ang swivel chair. Oh, huwag ka na umiyak. Baka isipin ng mga tao kinakaaway ka namin ni Isa. Aba, hindi talaga no. Alam mo Leah, minsan kailangan mo talagang tanggapin na may mga taong willing tumulong sa'yo. Hindi ka palaging solo sa gera. Mabilis ang 2 araw. Nagkaroon ng day off si Leah. Wala siyang ibang ginawa kundi maglinis ng kanyang maliit na bahay. Pagkatapos nun, namili lang siya ng pagkain na kailangan niya. May tira pa naman siyang pera doon sa hiniram niya. At sa hindi inaasahan nakita niya si Kenzo. Nandito ka pala. Di ka nagsabi na mag-grocery ka rin. Napadaan lang. Ikaw ba? Mag-grocery ka rin? Oo, kasi naglinis pa ako ng bahay kaya ngayon lang. Patapos ka na ba? Sabay na tayo. Napatingin si Leah sa cart niya. Kalahati pa lang ang laman. Mga basic lang, noodles, itlog, mantika at ilang gulay na nakasale. Di pa masyado eh. May kukunin pa akong condiments. Okay, samahan na kita. Ngumiti si Leah at nagpatuloy sa pamimili. Tahimik lang naman na nakasunod sa kanya si Kenzo. Makalipas ang ilang oras na matapos sila makapamili, magkasama na sila sa kotse. Doon sila muling nakapag-usap. Hindi na tulad ng dati na nagkakahiyaan pa. Teka lang. Hindi ako natatawa sa joke mo Di naman kasi joke yon.
Eto, what if mag-joke ako sa'yo? Balang araw magkakasama tayo sa isang bubong. Tapos, magkasama rin tayo mamimili. Siya nga pala, nalaman ko na nang hiram ka kay Isa ng pera na nakaraan. Di ka nagsabi sa akin. Biglang natahimik si Leah at umayos ng upo. Nahihiya kasi ako. Ba't ka mahihiya sa akin? Kibit balikat lang ang isinagot ng dalaga. Makalipas ng 5 buwan, ang dating alanganin at puno ng hiya na ugnayan ni Leah at Kenzo, unti-unting naging maayos, masaya at komportable. Hindi man nila alam kung paano eksaktong nagsimula, basta isang araw natural na lang na magkahawak kamay sila, nagtatabi sa mesa at nag-aabang ng isa't isa pagkatapos ng trabaho. Sa kondo na rin siya ni Kenzo umuuwi. Ba't kising ka pa? Malambing na tanong ni Leah kay Kenzo. Marahan at pagod na hinilot ni Kenzo ang kanyang noo habang nakatingin sa kanyang laptop sa kanilang kondo. Nagpa-finalize lang na magiging celebration ng kumpanya. Kailangan mo ba ng tulong? No need. Kaya ko na to, mahal. O sige, hilutin ko na lang likod mo. O di kaya noo mo, gusto mo ba? Okay. Pwede bang lagi mo yung gawin sa akin? Depende. Baka singilin kita per minute. Okay lang basta ikaw. Pero mas gusto ko yung free kiss every 30 seconds. Ikaw talaga puro kakalokohan ha. Tumayo si Kenzo. Hinawakan ang kamay niya at marahang hinila pa upo sa kandungan. Hindi kalokohan to. Alam ko pagod ka rin sa trabaho pero salamat ha. Lagi ka nandyan. Of course. Hindi lang naman ikaw ang committed dito. Tinanguan siya ni Kenzo. Mahigpit, ngunit mahinahong yakap ang kanyang isinagot. Mahal, kapag natapos ko to, ipapahinga kita buong weekend, promise. Kahit wag na. Magstay na lang tayo dito sa condo mo, manood tayo ng movies, kumain tayo ng fries, kung anong komportable. Okay na yun. O sige, total gusto kong alagaan ka tulad ng pag-aalaga mo sa akin. Pero sa gitna ng masayang relasyon, hindi may iwasan na magkaroon ng tampuhan o away na kahit sa loob ng kumpanya, hindi sila nag-uusap. Hoy, okay lang ba kayo ni Sir Kenzo? Oo naman, ano bang sabi sa'yo ni Kenzo? Wala naman, napansin lang namin na hindi kayo nagpapansinan kahapon pa. Wala, may konting tampuhan lang. Kaya naman naming ayusin to. Mas lalong nadagdagan ng tampo ni Leah nang makita niyang may babaeng diretsyo na lang na pumasok sa opisina ni Kenzo. Wala man lang reaksyon ang sekretarya ng lalaki. Maaga ako uuwi ngayon. Paalam ni Leah sa mga kaibigan. Ha? Kala ko mag-overtime ka. Di na, masama pakiramdam ko eh. Ay ganon? Parang iba yung naaamoy ko eh. Pang-aasar ni Isa. Mabantot na kasi yung alam mo na, kifi ko, di pa ako naghuhugas. Pang-aasar ni Bianca. Di yan ang ibig ko sabihin, I mean parang may nagsiselos. Di ako nagsiselos ah. Mabilis at matigas na sagot ni Leah. Oo na, hindi na nagsiselos, pero bakit ka naman biglang uuwi ng maaga at bakit pulang-pula yung tenga mo? Ano ka ba, mainit lang dito. Lumapit si Isa at hinigpitan ang kapit sa braso ni Leah. Beso na nakita mo. Wala, may pumasok lang na babae dun sa opisina ni Kenzo. At? Wala nga, trabaho niya yun. Nagsiselos nga siya, friend. Buong akala ni Leah nasa office pa si Kenzo. Hindi niya alam na may hinahanda palang sorpresa ito sa kondo. Isa-isang tiningnan ni Kenzo ang decoration sa mesa na inihanda niya. At nang kumpleto na ang lahat, nag-message na siya sa kaibigan ni Leah tungkol sa plano. Leah, tara na, uwi na tayo. Ha? Ba't biglaan? Kala ko ba magiinom tayo? Time out muna tayo sa inuman. Tara na, umuwi na tayo at magpahinga. Kahit puno ng pagtataka si Leah, sabay-sabay silang umuwi. Tahimik at pagod si Leah nang buksan ang pintuan ng kondo ni Kenzo. Pagpasok niya sa loob ng kondo, madilim at nakapatay ang ilaw. Maingay siyang napabuntong hininga. Biglang may narinig siyang malumanay na tinig mula sa sala. Leah? Saad ni Kenzo, mababa at mahinahon. Kenzo, nandito ka pala, akala ko nasa office ka pa. Hindi. Sinadya ako umuwi na maaga dahil may gusto ako ipakita sa'yo. Ano yon?
Marahang hinawakan ni Kenzo ang kamay ni Leah at kiniya papuntang sala. Doon nakita ni Leah ang kandila na nagbibigay liwanag sa madilim nilang kondo. May lamesa at 2 upuan. Ang sahig ay may korting puso na gawa sa petal ng rose. Ano to? Para saan to? Gulat na tanong ni Leah. Alam ko may tampuhan tayo. At kung iniisip mo na hinahayaan kita magtampo, nagkakamali ka. Binigyan ko lang ng oras yung sarili natin na makahinga, pero sa'yo pa rin ako uuwi. Leah, hindi ako sanay na may tampuhan tayo. Lalo na ganito katagal. At saka hindi ko kaya matulog na hindi ka kinakausap o niyakap man lang. Hindi na sumagot pa si Leah. Doon pa lang sa sinabi nito, tumulo na ang luhang pinipigilan niya. Agad siyang nilapitan ni Kenzo. Pinunasan ng luha. Pagkatapos, hinalikan siya sa noo. Hindi na rin nila napigilan ng init at emosyon. Mula sa magaang haplos, naging mas malalim ang gabi. Hindi yun planado at walang halong pagsisisi. Pareho nilang ginusto, pareho nilang pinili. At sa gabing yon, naging mas malinaw kung gaano sila kahalaga sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang linggo, abala si Leah sa paghahanda ng kape. Nang mapansin niyang ilang araw na siyang pagod, masama ang kanyang pakiramdam. At pinakahigit sa lahat, delayed siya. Kadalasan ay regular ang cycle niya. Halos pare-parehong araw buwan-buwan. Pero ngayong linggo iba ang pakiramdam niya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi dahil may nararamdaman siyang kakaiba, kundi sa biglaang kaba. Imposible ba o posible na talaga? May gusto akong kainin pero hindi ko alam kung saan makakabili. Mabilis niyang tinawagan si Kenzo na nasa kumpanya para sabihin ang kanyang ipapabili. Hello, napatawag ka mahal. May bibili mo ba ako ng lomi tapos fries? Pwede naman. Yun lang ba ipapabili mo? Tapos Shanghai na galing sa may birthday-han? Pwede ba yon? Saan naman ako hahanap ng ganun, mahal? Basta yun ang gusto ko eh. Huwag ka uuwi dito na wala yun ah. Pagkapatay ng tawag, taka naman na tinignan ng lalaki ang screen ng kanyang cellphone. Nagtataka siya. Sa kinikilos ni Leah, mabilis siyang naglakad palabas ng opisina. Hawak ang cellphone at napailing siya habang nag-iisip. Paano niya tutugunan ng kakaiba at napaka-specific na request ni Leah? Everyone, I need your attentions. Ano meron, sir? Sino sa inyo may birthday? Isa-isang nagtinginan ng mga empleyado. Puno ng pagtataka ang kanilang mukha pero kalaunan sumagot din. Wala kahit isa sa mga ito ang may birthday. Kahapon, sir, meron. Pero tapos na yung handaan eh. Hindi pwedeng kahapon, dapat ngayon. Ano po bang kailangan niyo at ba't bigla kayo naghanap ng ganun? Gusto ni Leah ng Shanghai na galing sa may birthday ngayon. Kaya kailangan ko nun. Ay, ang weird naman ni Leah. Hindi po siya kumakain ng Shanghai. Saad ni Bianca. Pero yun ang hinahanap niya. Hindi ako makakauwi nang wala yun. May kakilala ba kayo may birthday? Pamangkin ko po, sir. Birthday niya po ngayon. Meron ba siyang handa na Shanghai? Meron naman po. Pwede ko kayong samahan mamaya. Nabuhayan ng pag-asa si Kenzo na makakauwi pa siya. Kaya nang dumating ang hapon, walang pag-aalinlangan siyang sumama sa kanyang empleyado. Sandali lang. Saan kayo pupunta, sir? Bibili lang ng cake para sa pamangkin mo. Naku, wag na, sir. I insist. Nakakahiya na pupunta ako at walang dala. Walang nagawa ang empleyado niya at makalipas ng ilang sandali, nakakuha na nga si Kenzo ng Shanghai. Sobra-sobra ang kanyang pasasalamat dahil makakauwi siya ngayon kay Leah. Pero biglang sumagis sa isip niya ang sinabi ni Bianca na hindi ito kumakain ng Shanghai. Pag-uwi ni Kenzo, mabilis siyang sinalubong ng babae. Thank you so much! Patalon-talon na pumunta sa kusina ito. Isang bagay ang napansin ni Kenzo. Kakaiba ang kilos ng babae. Muli niyang naalala ang nangyari sa kanila. Napaisip siya baka buntis ito. At hindi pa tapos mag-isip si Kenzo nang bigla niyang makita ang babae na naduduwal sa sink. What happened? Ang baho ng amoy ng lomi. Ano ba to? Kaluluto lang yan. Ayoko. Fries at Shanghai na lang kakainin ko. Wait, this made me curious. Nagka-period ka na ba, mahal? Wala pa. What if you're pregnant? Di ko alam. Take a pregnancy test. Meron naman tayong stock dito sa condo.
Hindi naman nagpapilit pa si Leah. Nagkusa na rin siya para malaman talaga kung ba't gano'n ang kanyang nararamdaman. Habang nasa CR, hindi na agad mapakali ang lalaki. Paano kung buntis nga ako? Hindi naman ako sa natatakot pero baka hindi ko na maalagaan ang ayos ko sakali ang sarili ko. Saad naman ni Leah sa sarili. Ilang minuto pa ang lumipas, lumabas na siya ng CR. Ready ka na? Hindi, sabay na natin tingnan. 2 lines. Oh my God, we're pregnant! Talaga? Sigurado ka? Baka mali yan nabasa mo. Di ako pwede magkamali. Look, tignan mo, 2 guhit. Oo nga, Leah, 2. Ibig sabihin magiging magulang na tayo. Magiging tatay na ako. Magiging nanay ka na, Leah. Pero Kenzo, what if di ko kayanin? What if di ko maalagaan ng tama? Hindi ko alam kung ready ako. Mahal, di mo kailangan kayanin mag-isa. Magkasama tayo dito. Pagtutulungan natin, aaralin natin. At tulad ng pangako ni Kenzo, lahat ng tungkol sa pagiging first-time parents, inaral nila. Hindi muna sila nag-focus sa pagbili ng gamit. Pinagtuunan nila ang kalusugan ni Leah at ng bata. Sa huli, natutunan ni Leah na ang pag-ibig, hindi larong pwedeng takbuhan kapag gusto mo na. Hindi mo malalaman ang halaga ng isang tao hanggat hindi mo pinahihintulutang maging totoo ang sarili mo. Takot man o hindi. At natutunan din ni Kenzo na ang pagmamahal, hindi tungkol sa pagsubok kung sino ang magpapakatatag, kundi ang paghawak sa isa't isa kapag pareho kayong nangangapa. Dahil kapag totoong pagmamahal ang pinili, ang dating laro ng pag-iiwas, nagiging kwento ng 2 taong natutong huminto at nanatili para sa isa't isa. The end.